Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isang kumakandidatong congressman doon sa Pasig City, nanganganib na kasuhan ng COMELEC dahil sa hindi magandang biro na kanyang sinabi sa mga single mother ng Pasig City, tila nag-aala Duterte rin itong taong ito. Ginagaya ba niya ang style ni Digong noon? Na kung bastusin ang mga babae grabe, anyway para po sa iba pang impormasyon nitong balita, panoorin po natin ito. Naghain na ng show cause order ang COMELEC laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Ayan Sia. Yan ay matapos siyang magbitaw ng nakakabastos umanong biro habang nangangampanya. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae pwede sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Biro lang ho, may asawa na ho ako. Ay ito sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka, di mo ako matitikman. Ayon sa COMELEC, posible umanong nilabag ng kandidato ang kanilang anti-discrimination guidelines. Partikular dyan, ang election offense sa ilalim ng discrimination against women. Binigyan ng 3 araw si Sia na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-disqualify ng komisyon. May payo naman ang COMELEC sa mga kandidato. Alam po namin na mayroon po ilan sa inyo na ginagawang light yung ating mga pangangampanya para makapukaw ng atensyon o kaya makapagpatawa. Ngunit tandaan po natin, ang kinakailangan po ng sambayan ng Pilipino, ang makapanliligaw at makakukuha ng boto ay yung plataforma de gobyerno at hindi kung ano pa. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Ayon po sa nasabing balita, ginawang katatawanan ng abogadong ito ang mga single parent doon sa Pasig City. Ayon po sa kanyang sinabi, yung daw interesadong mga single parent, once in week raw, pwedeng sumiping sa kanya. Grabe mga kabunyog, kahit sabihin natin na biro lang ito, pero pangbabastos na ito sa mga kababaihan. Kaya tama lang napatawan ito ng kaparusahan ng COMELEC. Hindi ko tuloy maiwasan na ikumpara itong taong ito dito kay Digong Duterte, kung paano mangbastos noon si Digong ng mga kababaihan. Noon pangulo pa ito ng ating bansa. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong video na kung saan walang keming pinaghahalikan ni Digong ang mga babae sa harap ng publiko. Grabe mga kabunyog, talagang nakakasuka ang tagpong iyon. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa mga pinaggagawa nitong si Digong. Anyway, balik po tayo sa topic hinggil dito sa pangbabastos nitong running candidate bilang kongresista ng Pasig. Nagkaroon po ng interview itong si COMELEC Chairman Garcia hinggil sa insidenteng nangyari doon sa Pasig City. Anyway, para po sa iba pang detalye ng mga sinabi ni COMELEC Chairman Garcia, panoorin po natin ito. Okay, so pinagpapaliwanag niyo po itong si Attorney Sia, no, sa kanyang ginawang pagbibiro. Sumugot na po ba siya dito sa inyong pagpapaliwanag? Sir Christian, inaasahan natin that yung mga siguro mga immediately early next week sasagot siya
Alam niyo kasi, para sa kaalaman ng lahat, yung show cause order, preparatory yan kung sakasakali for a possible disqualification case and or an election offense case punishable by 1 to 6 years imprisonment. Dapat po maintindihan ng lahat, Sir Christian, na nakabase ang aming pong aksyon sa ating kapapasa lamang. At first time na ginawa ng COMELEC yung anti-discrimination resolution natin, lalong-lalo na kapag gender-based discrimination ang pinag-uusapan natin. Ayaw kong sabihin na siyang kauna-unahang pagsubok o modelo nitong ating resolusyon, pero at least po, ibig sabihin nakahanda ang COMELEC, inaasahan natin na magkakaroon talaga ng mga ganitong klaseng senaryo pagdating ng kampanyahan sa lokal simula ng March 28. Okay, linawin ko lang, no? Ang pwedeng mangyari sa kanya, pwedeng ma-disqualify and or election offense na merong imprisonment. Yes, tama po yan. May imprisonment po din po yan. Kung kaya naman ang advice ko sa mga ganyang makakatanggap ng show cause order sa atin, whether campaign materials yan, whether vote buying issue yan, o itong ganito na anti-discrimination violation, possible violation, ay dapat po sagutin at seryosohin sapagkat that will be considered as a waiver of their right, Sir Christian, to answer the accusation against him or against them. Ito pong pagpapaliwanag niyo dito kay Attorney Sia, ito po ba yung motu proprio or merong nagreklamo? Motu proprio po ito, Sir Christian. Alam niyo po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Lahat tayo siguro, kung ikaw ay medyo madamdamin at kung ikaw ay naniniwala sa moralidad at ethics na tinatawag, nasaktan doon sa kanyang mga binanggit. Lahat tayo may nanay, may ate, may tita, at may mga kaibigan, mga babae, lalong-lalo na yung mga single parents natin na ating pong pinagpupursigihan na maitaas ang antas dahil nga po sa kanilang kalagayan, ay nasaktan, Sir Christian, doon sa kanyang binanggit. Para po kasi sa COMELEC, hindi po kasi lisensya ang entablado para po bastusin natin ang isang grupo, isang sektor, lalo-lalo na po ang ating mga kababaihan. Kinakailangan nga tayo, Sir Christian, ay maging modelo habang nasa entablado tayo ng mga kabataan na mga nakikinig sa atin. Kaya po, wag sanang sasabihin na may tumawa naman sa joke at mayroong pumalakpak sa joke. Siguro iilan yon. Pero paano naman yung mga nakapanood nung nakalagay sa social media? Okay. Kung sakali pong mag-withdraw siya ng kanyang candidacy, ano po mangyayari dun sa possible offense na nakomit niya? Doon po sa disqualification, kung sakali may withdrawal, hindi na po namin siya mahahabol. Pero hindi pa rin po namang titigil kung sakasakali kung may violation ng election offense. Wala pong pinagkaiba yan sa hindi nag-file ng SOSE, kahit ba naman biglang nag-withdraw bilang isang halal. At tapos hindi pa rin nag-file ng SOSE o hindi tinanggap yung kanyang pagkapanalo, required pa rin po mag-file ng SOSE, hindi naman po pinag-uusapan kung siya ay nag-withdraw o hindi. So dito po, pagka tayo nag-commit ng isang kasong kriminal, hindi po ito makukuha sa sorry o makukuha sa pag-withdraw. Tuloy-tuloy po ang lahat ng yan sapagkat meron pong nalabag na patakaran ng Commission on Elections. At bilang din po na pagtuturo ng leksyon at pagsasabing ang COMELEC naman ay seryoso sa kampanya po natin. Okay. Dito sa specific case sa binabang na basta nag-issue po kayo ng show cause order, motu proprio, can you give us a sense on how seriously the COMELEC is taking this particular case? Napaka-seryoso po tayo dito, Sir Christian. In fact, next week, I'm going to sponsor another resolution to be, hopefully, to be adopted by the NBank. Yan naman po yung pag-create ng safe spaces kapag sa campaigning, sa polling precincts, polling places, kahit sa social media platforms. Dapat meron tayong safe space bilang pag-reinforce sa ating pong anti-discrimination resolution. Kasi nga po, nakakalungkot na para lang makapagpatawa tayo, makakuha ng boto, kinakailangan at the expense of a group, of a sector. Hindi po ba, hindi dapat i-spare natin? Maganda kung i-joke na lang ng isang kandidato yung sarili niya. Lahat ng klaseng pagtatatwa, sa'yo na lang. Total, ikaw matatawa sa sarili mo at pagtawanan ka na lang ng sarili mo. Pero yung gagawin natin yon because pagput kasi tayo ay nag-discriminate, parang pinapakita natin na mas mataas tayo kaysa dun sa mga taong dinidiscriminate natin. At kahit naman sino ba naman ang gusto na di-discriminate? Kahit nga nung tayo bata pa meron tayong mga ka-classmates na ang tingin sa atin hampas lupa, o kaya naman kung yura ka ng ating karangal at gano'n na lang, di ba kinikimkim na lang natin sa ating kalooban? So yung emotional stress, mental anxiety,
na pwedeng maranasan ng bawat isa ay nararanasan ng mga ibang tao, lalo pat kung ito isang grupo at isang sektor. Kapag ka sila ay naging pagbato ng joke daw lang naman daw yon. Kung sakasakali po ba, Chairman, siya yung kauna-unahang kaso patungkol dito sa anti-discrimination and gender-based resolution ng COMELEC. Tama po ba? Yes po, Sir Christian, mukha pong ganyan nga yung senaryo at ganyan nga yung mangyayari. Again, ayaw naman natin sabihin na talagang gusto natin mag-set ng example, pero nagkataon kasi na talaga namang nakita ng lahat eh. At yung COMELEC nag-react ito, nag-action ito, hindi dahil do sa reaction ng iba, yung dahil sa nakita namin na ito yung ating pine-prevent eh. Discrimination against women, discrimination dahil sa PWD, dahil sa akusasyon na nagpagkakaroon ng HIV, dahil sa religion, dahil sa kanyang status in life, o dahil sa pagiging miyembro ng isang organization na maaaring kakaiba sa ating pong pinapanindigan. Lahat po yan nilalabanan natin dahil again, 45 days lang itong kampanyang ito. Dapat dito, walang bastusan, dapat dito pantay-pantay at maayos na pananalita at pagsasalita sa entablado. Okay. Kailan niyo po ba napanood, by the way, yung video? And, ano yung mismong araw. Yung mismong araw na, opo, Sir Christian, yung mismong araw na ito'y nailabas sa social media. Masyado nga ako nalulungkot pa dahil sinisisi pa yung nag-upload, sinisisi pa yung wala po tayong dapat sisihin sa mga pagkakamali natin kundi sarili natin. Hindi po ba, napakaliwanag po yun. So, yung mismong araw na yun, nakita ko, and sinasabi ko, the COMELEC must act. And therefore, I called the attention yung aming task force SAFE na kung saan ito yung aming inatasan na magpatupad ng ating anti-discrimination policy. At kaagad sila namang nag-action dito and therefore mag-undergo naman ng due process of Christian. Sana wag naman niyang isipin na tayo nagko-conclude kaagad o nagpe-prejudge. Pero Sir Christian, magkakaroon naman ng tinatawag na due process. I-afford naman. At on the next day kasi, may nag-file din na isang grupo rin na pinapadisqualify naman siya dahil nga sa kanyang utterances na ito. So ganon. So dalawa, nag-motu proprio yung COMELEC tapos may nag-file pa. At may nag-file pa. So kung sakasakali, tingnan natin kung mako-consolidate natin yan and or at the same time kung ang feeling naman ng task force, walang kaso laban sa kanya, irespeto natin yon. Pero ang importante lang ngayon, at least, Sir Christian, may gumugulong na proseso. At yung feeling ng iba na sila ay nahamak dito, na alipusta, kahit paano meron pong paraan para naman po ma-ventilate yung hinanaing ng bawat isa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.